Where's Annie? Nagising na lamang si Morissette dahil sa ingay na nanggagaling sa labas ng kwarto niya. Masyado naman silang abala sa kasal ni ate. Inaantok niya pang saad sa sarili. Muli na sana niyang ipipikit ang kanyang mata, pero biglang bumukas ang pinto ng kwarto niya. Nakita niya doon ang kanyang mama na nagpapanik ang muka. Nasaan ang ate mo? Takang tanong ni Melinda sa kanyang bunsong anak na si Morissette. Hindi ko alam, mama, sagot ni Morissette. Napahawak sa ulo niya si Melinda dahil sa stress. Agad naman na napatayo si Morissette para lapitan niya ang kanyang ina. Bakit? Ano po bang nangyayari? Napatingin si Morissette sa hawak na papel ng kanyang ina at nanlaki ang mata nito nang mabasa na nagtana ng ate niya kasama ang boyfriend nito. Paano na yung kasal niya bukas? Saad ni Melinda na halatang halata na namumroblema ito. Para lalong pagtibayin ang relasyon ng dalawang pamilyang negosyante ay gumawa ito ng arranged marriage sa kanilang parehong panganay. Pero ngayon, si Annie ay nawawala dahil sumama ito sa kanyang long-time boyfriend. Handa na ang lahat! Stress na saad ni Melinda. Wala naman masabi si Morissette dahil hindi naman niya masisisi ang kanyang ate Annie. Alam niya kung gaano nito kamahal ang boyfriend niya. Paano natin to sasabihin sa pamilya ng De La Torre? Niyakap na lang ni Morissette ang kanyang ina dahil wala rin siyang alam na paraan paano malulusutan ito. Mama! Sigaw ng papa ni Morissette mula sa baba. Agad namang nataranta ang dalawang babae sa taas at mabilis na tumakbo pababa dahil alam nilang hindi lang basta sigaw ang nangyari. Napatigil si Morissette sa pagtakbo na makita ang kanyang lolang nagpalaki sa kanila ng ate niya na nahihirapang huminga. Nagkakagulo na ang lahat at mabilis na sinugod sa ospital ang kanyang lola Belen. Mahina na ang puso ng kanyang lola, kaya lahat ng problema ng pamilya ay hindi dapat pinapaalam dito. Pero dahil sa nalaman nitong ginawa ni Annie ay hindi niya iyon kinaya. Ayos naman ang lahat at naagapan. Pero ang payo sa kanila na baka kapag naulit pa yon ay hindi na nito kayanin. Lola! Umiiyak na tawag ni Morissette sa kanyang lola sa bayakap nito. Sobra ang takot ng dalaga na makita niya ang ganoong sitwasyon ng kanyang lola. Huwag mo nang uulitin yun, ha? Umiiyak na saad ng dalaga. Nabigla lang ako sa nangyari. Malaking kahihiyan ang mangyayari sa atin. At malaking epekto ang ginawa ng ate mo sa negosyo natin. Nag-aalalang saad ni Belen. Mama, ano ka ba naman? Huwag mo munang isipin ang kasal. Pinapahanap na namin si Anne. Saad naman ni Melinda. Tama si Mama. Baka itong ikabagsak natin. Kailangan natin ang mga De La Torre para manatili tayo sa itaas. Saad ni Cardo. Malabo nang makita ang mga taong nagtatago. Tsaka bukas na ang kasal. Saad ni Belen. Mahigpit ang pagkakahawak ni Morissette sa kamay ng kanyang lola. Pero tahimik siyang nakikinig. Napatingin si Belen sa kanyang apo na si Morissette. Si Mori na lang ang ikakasal. Napataas ang dalawang kilay ni Morissette sa narinig niya. Ako? Gulat niyang tanong. Wala kang boyfriend. Kaya wala kang aalalahanin. Saad ni Belen sa apo. Pero hindi ko naman po kilala yung lalaki. Sagot ni Morissette. Maski si Annie, hindi alam kung sino si Rico. Saad ni Melinda. Hinawakan ni Belen ang kamay ng kanyang apo. Iha, iligtas mo ang negosyo natin. Pero Lola, hindi natuloy ni Morissette ang pag-apila nito nang napahawak sa dibdib ang kanyang lola. Mama, tumawag kayo ng doktor. Pagpapanik na utos ni Mori. Please, Mori. Ikaw na lang ang pag-asa namin. Nagmamakaawang saad ni Belen habang nahihirapan na huminga. Sige na, Lola. Magpapakasal na ako. Basta maging okay ka lang. Natatakot na sabi ni Morissette. Natigilan si Morissette nang umayos ang paghinga ng matanda. Cardo at Melinda, ayusin niyo na ang gown ni Morissette. Utos ng matanda. Tinignan niya ang kanyang apo na mayroon pang luha sa kanyang mata. Mabait ang mga De La Torre. Saad ni Belen sa kanyang apo sabay punas ng luha. Ilang oras bago ang kasal ay nasa isang kwarto si Morissette. Kinakabahan ito dahil sa isang iglap ay ikakasal na lang siya bigla.
Siya ang pumalit sa kanyang ate na pinili ang lalaking mahal niya. Pero kasi ako, wala naman akong boyfriend. Bulong niya sa sarili niya. Tinignan ni Morissette ang itsura niya sa salamin. Nanlaki ang mga mata ng dalaga na makita niya sa refleksyon ng kanyang ate Annie. Kinuha ni Annie ang hawak na bulaklak ni Morissette. Sumama ka sa akin. Huwag mong hayaan na putulin nila ang kalayaan mo. Pag-aaya ni Annie. Binawi ni Morissette ang bulaklak sabay ngiti sa kanyang ate. Wala naman akong boyfriend. Wala ding nanliligaw sa akin. Dahil hindi mo naman ako kasing ganda. Siguro this is the only way para magkaroon ako ng asawa. Biro pa ni Morissette. Mori. Shh. Okay lang ate. Tsaka meron namang annulment. Ang mahalaga ay kasama mo ang boyfriend mo. Maliligtas ang negosyo natin at saka si Lola. Gagaan ang pakiramdam niya. Nakangiting paliwanag ni Morissette. Napaka-positive ng dalaga kaya lalo nga nakaramdam ng lungkot si Annie. Kung hindi lang ako buntis, ay mas pipiliin ko na ako na lang ang ikasal kay Rico. Pero ayokong lumaki ang anak ko na nasa ibang tatay siya. At sobrang mahal ko rin naman ang boyfriend ko. Naiiyak na saad ni Annie. Oh my God! Magiging tita na ako? Masayang tanong ni Morissette. Tama ka. 2 buwan na to. Pero mukhang nahihiya pa siyang magpakita. Nakangiting sagot ni Annie. Masaya ako para sa'yo. Saad ni Morissette. Biglang niyakap ni Annie ang kapatid. I'm so sorry, Mori. Naiiyak na saad ni Annie. Okay lang ate. Eme-eme lang yung kasal na to. Magsasama lang kami sa isang bahay. Parang ka-boardmate ko lang siya. Biro pa ni Morissette. Naputol ang drama ng magkapatid nang meron silang marinig sa labas ng kwarto. Magkita na lang ulit tayo. Paalam ni Annie sa kanyang kapatid bago ito umalis. Nakahanda na ang dalaga. Pumasok ang mga staff nila at sinabihan niya kung ano ang mga gagawin niyan. Ngayon ay nakaharap siya sa malaking pinto ng simbahan habang nakasarado ito. Kinakabahan si Morissette dahil hindi niya pa nakikita ang lalaking pupuntahan niya ngayon at kasama niyang haharap sa altar. Pagbukas ng pinto ay maraming taong nakatingin sa kanya. Halatang halata na negosyo ang kasal na ito dahil puro mga negosyante ang mga bisita nila. Pagdating niya sa gitna ay biglang napatigil ang dalaga. Nang makita niya ang lalaking naghihintay sa kanya sa dulo. Akala nito ay matanda na ito. Pero mali siya. Sobrang gwapo ng lalaki at sobrang amo ng kanyang mukha. Nagpatuloy lang si Morissette hanggang sa nakarating siya sa dulo. Kahit isang salita ay wala siyang narinig sa lalaki. At hanggang sa natapos ang ceremony. Maski hi or hello, wala siyang natanggap sa kanyang katabi. Nag-iisang anak ka lang? Tanong ni Morissette kay Rico. Oo. Tipid na sagot nito. Napatango si Morissette. Pero sinundan ng tingin ni Morissette ang kanyang asawa dahil bigla na lang itong umalis sa kanyang tabi. At meron itong kausap na sa tingin ng dalaga ay kaibigan ni Rico. Nagpatuloy lang ang event hanggang sa kailangan ng umuwi ng dalaga. Nasaan si Annie? Seryosong tanong ni Rico habang nagmamaneho ito papunta sa kanilang bahay. Nag-iisip naman si Mori kung sasabihin niya ang totoo sa lalaki. Kilala mo na si ate? Pag-iiba niya ng topic. I know her. Annie Concepcion ang panganay na anak ni President Cardo. And you? I don't know you. Sagot ng lalaki. Napatingin naman sa daan si Morissette dahil mukhang gusto ng kanyang kasama ay ang kanyang ate. Hindi rin naman niya masisisi dahil maganda naman talaga ang ate niya kesa sa kanya. Sumama siya sa boyfriend niya. Tipid na sagot ni Morissette. So, sinira niyang kasunduan? Biglang kinabahan si Morissette dahil baka biglang magsumbong si Rico at mawala ang lahat. Buntis kasi si ate. Gusto mo ba siyang pakasalan kahit na meron siyang anak sa ibang lalaki na mahal niya? Paliwanag ni Morissette. Tinitigan siya ni Rico saglit at binalik din ang tingin sa daan. Anong pinagkaiba nun sa pagpapakasal sa hindi mo kilala? Mukhang mas matalino at merong sense si Annie kesa sa'yo. Napataas ang kilay ni Morissette dahil pakiramdam niya ay parang panglalait na ang naririnig niya ngayon. Meron akong senses,
5 pa nga eh. Touch, sight, hear, taste, and smell. Tsaka meron din akong sense of humor, sabi ng kaibigan ko. Paliwanag ni Morissette. Tsaka kung ikaw, matalino ka, bakit mo naman pakakasalan ng babaeng maski sa panaginip ay hindi mo kilala? Singhal ni Morissette. Dahil yun ang bili ng tatay ko. Mapupunta ang lahat sa akin pag meron akong babaeng nauwi sa bahay na kasal kami. Ayokong mapunta lang sa tito ko ang lahat na pinaghirapan niya. Sagot ni Rico. So, business pa rin. Bakit? Ano ba sa tingin mo? Ikakasal sa akin si Annie kapalit ng partnership sa company? Wait, ano bang trabaho mo? Takang tanong ni Rico. Napangiti si Morissette dahil parang nagkaroon ng interest si Rico sa kanya. Huminga pa siya ng malalim at excited itong sabihin ang kanyang profession sa buhay. Isa akong civil engineer. Nakangiting sagot ni Morissette. Biglang nagpreno si Rico at muntik nang mag-isa ang mukha ni Morissette at ng windshield kung hindi siya naka-seatbelt. Engineer? Gulat na tanong ni Rico. Yeah, taka namang sagot ni Morissette. Bakit hindi nila sinabi sa akin na engineer ka? Ayaw mo nun? Para surprise? Biro pa ni Morissette dahil akala niya ay natatalinuhan sa kanya ang kasama niya. So wala kang matutulong sa akin sa company? Seryosong tanong ni Rico. Nawala ang ngiti ni Morissette sa narinig. Sana pala naghanap na lang ako ng ibang babae dyan, saad ni Rico. Sandali, masyado mo naman yata akong minamaliit. Engineer ako, pero sana wag mong kalimutan na galing din ako sa pamilya ng mga negosyante. Saka anong tingin mo? Pag engineer hindi na kayang pumasok sa business? Business is everything. Palag ni Morissette. Siguraduhin mo lang na magaling ka. Dahil ayoko sa lahat, yung bobo. Singhal ni Rico. Biglang bumaba si Morissette sa kotse. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Rico. Bumaba na rin si Rico para tingnan ang nagtatampo na babae. Madilim na ang paligid at dahil palalim na ang gabi kaya madalang na lang ang kotse sa kalsada. Pero si Morissette ay nagsisimulang maglakad palayo. At si Rico naman ay sinusundan si Morissette. Hindi na naka-wedding gown si Morissette at nakadress na lang ito ngayon. Morissette, I leave you here kung hindi ka babalik sa kotse. Banta ni Rico. Umuwi ka mag-isa mo. Sagot ni Morissette. Tumakbo si Rico para maabutan si Morissette at hinawakan ito ang kamay ng asawa. Bata ka ba? Akala ko ba ayaw mo sa bobo? Bobo na pala ang engineer ngayon. Na pag wala sa business course ay wala nang alam sa business? Banat ni Morissette. FYI, kailangan mo ako para makuha mo yung mana mo kaya wag kang feeling hero dito. For your information too, kailangan din ako ng pamilya mo para hindi kayo malugi. Kaya pumasok ka na sa loob ng kotse bago pa kita iwanan dito. Eh di iwanan mo? May pera naman akong pamasahe. Hoy! Ibaba mo ako! Binuhat na parang sako ng bigas si Morissette ni Rico at sa pilitan na binalik sa loob ng kotse ang asawa. Balak na bumaba ni Morissette. Enough! Pagod na ako at gusto ko nang magpahinga. Napatigil si Morissette dahil sa maotoridad na sigaw ni Rico. Nilagyan siya ng seatbelt ng asawa at pumasok na rin sa loob ng kotse. Ayoko sa lahat. Ang isip bata. Saad ni Rico. Ako, ayoko sa'yo. Bulong ni Morissette. Nagpatuloy ang pag-andar ng kotse hanggang sa makarating sila sa bahay nila Rico. Malaki na ang bahay nila Morissette. Pero sa laki ng bahay nila Rico ay parang kalahati lang ang bahay nila. Dati ba tong mall na ginawang bahay? Napahinga ng malalim si Morissette dahil ang lalaking kakausapin niya ay bumaba na at naglakad na ito papasok sa loob ng bahay. Lord, kung hindi lang talaga para kay Lola at para sa business namin, kanina pa ako umuwi sa bahay namin. Saad niya sa kanyang sarili. Bumaba na din si Morissette sa kotse na masama ang loob. Ang yaman-yaman, akala ko naman sa Palawan o Boracay niya ako dadalhin. Pero sa bahay lang pala. Papasok na siya sa loob at may kasambahay na sumalubong sa kanya. Hi! Bati ni Morissette. Tinignan niya ang buong bahay para hanapin si Rico. Dahil hindi na niya ito makita. Nasaan si Rico? Tanong niya. Nasa kwarto niya na po. Sagot sa kanya ng isa pang kasambahay. Sinamahan si Morissette sa tapat ng kwarto ni Rico at kinatok niya yun.
Agad naman na bumukas ang pinto at naabutan niya na nakaligo na si Rico at hihiga na lang ito. Sana naman sinabi mo muna kung saan yung kwarto ko bago ka pumasok sa kwarto mo. Sa laki ng bahay niyo, hindi ko alam kung saan kwarto ako papasok, puna ni Morissette. Meron kang 5 senses at meron kang sense of humor. Pero sana, kinalimutan mo na lahat yan at yung common sense ang inatupag mo. Nagpakasal tayo kanina. Malamang na dito ka sa kwarto ko. Meron bang mag-asawa na 3 kwarto? Sarcastic na tanong ni Rico. No! Ayokong kasama ka sa iisang kwarto. Baka mabaliw pa ako sa'yo. Banat ni Morissette. Sige, humanap ka ng kwarto na gusto mo. Saad ni Rico bago sinaradong pinto. Pwisit! Padabog na naglakad si Morissette at sinimulan niyang maghanap ng room. Pero lahat ng doorknob na mahawakan niya ay nakalock hanggang sa meron siyang nabuksan na pinto. Pero nagulat ito nang nandun ang mama ni Rico. Sorry tita. Bigla niyang saad at isasarado na sana ang pinto. Wait iha, anong ginagawa mo? Bakit hindi ka pa nagpapahinga? At nasaan si Rico? Takang tanong ni Joy. Hinahanap ko po. Palusot na lang ni Morissette. Nilapitan siya ni Joy. Nasa dulo ang kwarto niyo ni Rico. Sinamahan siya ni Joy papunta sa kwarto ng kanyang anak. Kumatok si Joy sa pinto at pinagbuksan naman sila agad nito. Rico, ba't mo naman iniwan ang asawa mong mag-isa? Puna ni Joy sa anak. Hindi po tita, sabi ko po kasi na gusto kong libutin yung bahay at nakalimutan ko po siyang tanungin, sabat ni Morissette. Kasal na kayo, tawagin mo akong mama. At saka bukas mo nalibutin yung bahay, magpahinga ka muna. O kaya gumawa na lang kayo ng apo ko. Biro ni Joy. Hindi ko po kinikerry yung energy mo, mama. Natatawang saad ni Morissette. Sige na, ayoko kayong istorbohin. Sabi ni Joy sabay tulak kay Morissette sa loob ng kwarto sabay sarado ng pinto. Tinignan ni Morissette ang kasama niya. Pero tinalikuran lang siya nito at humiga sa kama. Pumasok sa bathroom si Morissette para maligo. Sa oras talagang maging ayos ang company nila papa, magpa-file na talaga ako ng annulment. Bulong niya sa sarili habang naliligo. Pagkatapos niyang maligo ay nakita niya ang kumot at unan sa sofa. Saan ako? Tanong ni Morissette. Tinuro ni Rico ang sofa, kaya napataas naman ang kilay ni Morissette. Kung hindi rin pala tayo magkatabi matulog, bakit nasa iisang kwarto pa tayo? Puna ni Morissette. Sa tingin mo ba papayag si mama na magkaiba tayo ng kwarto? Inis na pumunta si Morissette sa sofa at nahiga na doon. Napaka-gentleman. Maamo lang ang mukha. Parinig ni Morissette. Can you please shut up? I'm trying to get some sleep. Saway ni Rico. Malaki naman ang sofa kaya kasya si Morissette. Pero awang-awa siya sa sarili niya na nasa sofa lang siya. What if ikaw na lang dito? Tanong ni Morissette. Kama ko to, kaya dapat ikaw dyan. Padabog na humiga ulit si Morissette sa sofa. Pero super naiinis talaga ito kaya hindi niya napigilan na batuhin ng unan si Rico. Babae ako tapos sa sofa mo ako pinapatulog. Napaka-gentleman mo naman. Kinuha pa ni Morissette ang unan at hinampas kay Rico. Gosh! Okay fine, diyan ka na matulog. Piko na saad ni Rico. Kinuha niya ang unan niya at sa sofa ito humiga. Pero dahil matangkad si Rico ay bitin ang sofa para sa lalaki. Umupo si Morissette sa kama at tinitignan ang nakakaawang posisyon ng kasama niya. What if ako na lang pala dyan? Isang masamang tingin ang binigay ni Rico kay Morissette. Tumayo ang lalaki at pinatay na ang ilaw. Sige na, ako na nga lang dyan, saad ni Morissette. Kinuha niya ang unan at kumot para palipatin si Rico sa kama nito. Ayaw dumilat ni Rico kaya kinalabit niya ang asawa. Hoy, lumipat ka na doon. Hindi ka naman pala kasya dyan. Napasigaw si Morissette nang bigla siyang kinuha ni Rico at dinala sa kama. Pareho na sila ngayong nakahiga doon. Doon na ako sa sofa, saad ni Morissette pero hinila siya ni Rico. Dito na lang tayong dalawa para makatulog na ako ng maayos, sagot ni Rico. Hindi naman nakagalawang babae dahil sa sobrang lapit nilang dalawa ni Rico. Tumalikod na lang si Morissette para makahinga ng maayos. Huwag kang mag-expect na mayroong mangyayari. Ayokong magkaroon ng anak sa'yo, saad ni Rico. Aba,
Huwag ka ding umasang papatol ako sa'yo, no? Hindi ikaw ang kukuha ng virginity ko, banat ni Morissette. Walang may bala kumuha niyan, no? Saad ni Rico. Hinarap ni Morissette si Rico, pero nakatalikod na ito sa kanya. Akala mo lang, piko na saad ni Morissette sabay talikod din sa kasama. Kinabukasan, nagising na lamang si Morissette dahil sa kaluskos na naririnig niya. Nakita niya si Rico na nakaharap sa salamin at nag-aayos na ito. Ang gulo mo matulog, reklamo ni Rico. Napabangon si Morissette. Never ako naging magulong matulog, no? Sagot ni Morissette. If you say so, walang emosyon na saad. May trabaho ka kaagad? Tanong ni Morissette. Yeah, dahil professional ako. At ngayon ay nagdadalawang isip ako kung totoong engineer ka ba talaga. Ine-expect ko naman na paggising ko ay meron ng breakfast na nakahanda at kape sa table. Parinig ni Rico. Bumangon naman si Morissette. Ganyan palang inaasahan mo? Bakit di ka nagpakasal sa maid? Banat ni Morissette bago ito pumasok sa bathroom para maligo. Unang buwan ng dalawa ay para silang aso't pusa na hindi magkasundo. Pero si Morissette ay nasasanay na siyang tumira sa bahay nila ni Rico. Mayroong event na pinuntahan si Rico at kailangan ay kasama doon si Morissette. Hindi niya kilala ang may birthday pero dahil nagkakasiyahan ng lahat ay umiinom din ng konti si Morissette. Saan kayo nagkakilala ni Rico? Tanong kay Morissette. Nasa iisang table lang sila at magkatabi sila ni Rico. Medyo napaparami na ang inom ni Morissette. Sa simbahan, sagot ni Morissette. Pinagdadasal niya ako. Sagip ni Rico. Pamilya lang nila ang nakakaalam tungkol sa kasal. Never kitang pinagdasal. Tinakpan ni Rico ang bibig ng asawa. Nasusuka na sa, kailangan na naming umuwi. Paalam ni Rico. Inalalayan niya si Morissette sa kotse. Umuwi silang dalawa na nakainom hanggang sa makapasok silang dalawa sa kwarto. Never mong ipagsasabi ang tungkol sa atin. Na nagpakasal lang tayo, huwag kang maingay. Tsaka sinungaling ka. Anong pinagdasal kita? Never kang sumulpot sa dasal ko. Lasing na saad ni Morissette. Sinabi ko lang yun para malusutan ang sinabi mo. Sagot ni Rico. Whatever, sigaw ni Morissette. Humiga na ito sa kama dahil nahihilo na siya sa antok. Hindi pa naman natulog si Rico agad at uminom pa ito sa baba. Hanggang sa tuluyan na siyang nalasing. Pagpasok niya sa kanilang kwarto ay nakita niya doon si Morissette na natutulog. Humiga siya sa kama. Pero hindi para matulog. Tinitigan niya ang mukha ng kasama niya at hindi niya inaasahan na didilat si Morissette. Ang katawan niya ay walang balak na umalis sa kanyang pwesto. At nakatingin lang siya sa mata ng babaeng kasama niya. Walang salita ang narinig ng hawakan ni Morissette ang mukha ni Rico. Hanggang sa pareho nilang hindi namalayan na nagdikit ang labi nila. Gusto ng utak ni Morissette na itulak ang asawa, pero hindi sumasang-ayon sa kanyang katawan niya. Ang halik ay nagpatuloy hanggang sa pareho na silang nalalasing nito at hindi na mapigilan pa ang mga sarili. Kinabukasan ay parehong walang saplot ang dalawa. Napaupo na lang sa gulat si Morissette dahil hindi niya inakala na totoo ang lahat. Akala ko sa panaginip lang yun. So, pinagdanasahan mo pala ako sa panaginip mo. Nakangising tanong ni Rico pero nakapikit pa rin ito. Bakit naman kita pagnanasahan? Siguro kaya mo ko nilasing para merong mangyari. Reklamo niya. Sino ba yung inom ng inom na parang kaklose mo yung celebrant? Tinignan siya ni Rico sabay upo at kinuha niya ang damit niyang nakakalat. Anong gagawin natin ngayon? Nag-aalalang tanong ni Morissette. Normal lang sa mag-asawa ang may mangyari. Kasal tayo kaya kumalma ka. Hindi illegal ang ginawa natin. Paliwanag ni Rico. Pero sa papel lang naman tayo kasal. Bakit? Saan ba dapat tayo kasal? Tanong ni Rico. Pero di naman natin mahal yung isa't isa. Saad ni Morissette. Sa status ng pamilya natin, walang nag-i-exist na pagmamahal. As long as makakabuti sa negosyo, yun ang gagawin. Paliwanag ni Rico bago ito pumasok sa bathroom. Bigla namang nalungkot si Morissette dahil hindi itong gusto niyang mangyari. Ilang buwan ang lumipas pero wala pa ring nagbabago sa relasyon ng dalawa at halatang negosyo lang ang dahilan kung bakit sila nagsasama. Excited ka na?
Ikaw na ang magiging president. Finally, masusundan mo na ang yapak ng papa mo. Masayang saad ni Joy sa anak habang kumakain ng breakfast. Dumating si Morissette dala-dala ang kanyang PPE dahil pupunta ito ngayon sa site. Saan ka pupunta, Morissette? Takang tanong ni Joy. Sa site po, meron po kasi emergency, sagot ni Morissette. Hindi ka pupunta sa building? Proclamation ng asawa mo ngayon. Tinignan ni Morissette si Rico. I know, Mama. Bibisitahin ko lang sila doon. Pero dediretso agad ako sa office niya. Sagot ni Morissette. After nilang kumain ng agahan ay naghiwalay na sila ng daan para sa kanilang trabaho. Ayos naman ang lahat at hindi nagtagal si Morissette sa site dahil kailangan niyang pumunta sa event ng asawa niya. Habang nasa kalagitnaan siya ng daan, ay bigla na lang huminto ang kotse niya. Ay wow, timing talaga. Pikon na saad ni Morissette. Sinubukan niyang paandarin ulit ang kotse pero wala na ito. Tinatawagan niya si Rico pero hindi ito sumasagot sa kanyang tawag. Morissette? Napalingon si Morissette sa kanyang likuran nang marinig niya ang kanyang pangalan. Nakita niya ang pamilyar na muka pero hindi niya alam ang pangalan. Marco, pakilala ng lalaki pagkababa nito sa kotse niya. Yung kaibigan ni Rico dun sa birthday. Biglang naalala ni Morissette ang lalaki. Yeah, I remembered you. Anong ginagawa mo dito? Takang tanong niya. Dapat ikaw ang tinatanong ko niyan. Ang init-init. Anong ginagawa mo dito? Are your car okay? Umiling si Morissette. Biglang huminto eh. I don't know why. Sagot ni Morissette. Okay, tatawag na lang ako ng gagawa ng kotse mo and sumabay ka na lang sa akin. Kailangan ka doon ng asawa mo at sobrang mahalaga sa kanya yun kaya di ka pwedeng malit. Paliwanag ni Marco. Pumayag naman si Morissette na sumabay siya sa binata dahil ayaw rin naman niyang malate sa importanteng event ni Rico. Kumusta naman kayo ni Rico? Tanong ni Marco habang nasa biyahe silang dalawa. Ayos naman, busy kaming pareho, sagot ni Morissette. Nagkwentuhan lang ang dalawa sa biyahe hanggang sa nakarating sila sa building. Palabiro si Marco kaya hindi mapigilan ni Morissette na matawa sa kasama niya. Hinahanap nila si Rico. Pero si Rico ay pagpasok pa lang niya ay nakita na sila agad. Ayun pala ang asawa mo. Turo ni Marco sa likod ni Morissette. Nilingon niya yun. Seryoso na naman ang mukha niya. Saad ni Morissette. Lagi namang seryoso sa buhay yan. Parang hindi mo pwedeng biruin. Sabi ni Marco. Pinag-uusapan niyo ba ako? Napatingin sila sa gilid at ang kaninang ilang metro ang layo sa kanila ay ngayon ay nasa gilid na nila. Congratulations, Rico! Finally, ang matagal mo nang inaasam ay sa'yo na. Masayang bati ni Marco. Thanks. Tipid na sagot ni Rico. Congrats! Nakangiting bati ni Morissette sa kanyang asawa. Pero walang reaksyon doon si Rico. Nagsimula ang party dahil sa newly president ng company. Hindi naman nainip si Morissette sa event dahil mabilis lang niyang makausap ang mga guest. Dumilim na ang labas at kailangan na nilang umuwi. Magkasabay na sa iisang kotse si Rico at Morissette. Pero habang nasa parking lot ay biglang sumulpot si Marco. Mori, nakalimutan mo yung jacket mo sa car ko. Inabot ni Marco ang jacket ni Morissette. Kukunin na sana ni Morissette ang jacket pero nauna na si Rico na abutin yon. Thanks. Saad ni Rico sabay hawak sa kamay ni Morissette at pinapasok na ito sa kotse niya. Matagal na ba kayong magkakilala? Tanong ni Rico habang nasa biyahe sila. No. Nakita niya lang ako kanina. Huminto kasi yung kotse ko kaya sinabay niya na lang ako sa kotse niya papunta dito sa venue. Paliwanag ni Morissette. Next time, tawagan ako. Saad ni Rico. Kinuha ni Morissette ang phone niya at pinakita ang missed calls na hindi nasagot ni Rico. Alam ko namang wala kang time sa akin. Sagot ni Morissette. Bakit naman kita bibigyan ng time? Tanong ni Rico. Huminga ng malalim si Morissette. Tama ka, kaya huwag ka na rin mag-expect na tatawagan kita. Sagot niya sa kasama. Dumating sila sa bahay. Si Rico ang unang lumabas ng kotse at hindi man lang nito hinintay si Morissette makalabas bago pumasok sa loob ng bahay. Ilang araw nang hindi pinapansin ni Rico ang asawa at lagi itong late umuwi dahil sa kanyang trabaho. Maagang nagising si Morissette pero wala naman siyang trabaho. Nakita niya si Joy na abalang nagluluto ng breakfast kasamang isa nitong maid. Mama, tulungan ko na po kayo.
Presenta ni Morissette. Tamang-tama, ipagluto mo ang asawa mo. Yung pancake and tosino na lang niyang wala. Sagot ni Joy. Agad naman na niluto ni Morissette ang tosino at pancake. Pero ilang minuto pa lang ay parang meron nang nasusunog. What is that? Napatingin si Morissette sa likuran niya. Nakita niya doon si Rico na bagong gising lang. Agad na nilapitan siya ng asawa niya at tinignan ang sunog na pancake. What are you doing? Kunot noong tanong ni Rico. Niluluto ko yung pancake mo. Sagot niya. No, I'm not gonna eat that. Baka cancerous na yung niluluto mo. Napatingin naman sa isang kaldero si Rico. At lalong kumunot ang noon niya na makita itong punong-puno ng tubig. Ano to? Ba't kulay pula? Yung tosino mo, sabi kasi sa YouTube, add water kasi magpuproduce ng sariling oil. Paliwanag ni Morissette. Hindi alam ni Rico kung ano magiging reaksyon niya. Kakain na lang ako sa labas, kaysa kainin ko yung niluto mo. Saad ni Rico. Anong nangyayari? Gulat na tanong ni Joy dahil saglit lang siyang umalis. Ma, ba't niya naman hinayaang magkalat yung isang yan dito? Puna ni Rico. Anong nagkalat? Nagluto ako. I-wait mo lang mag-produce ng oil yung tosino. Depensa ni Morissette. Konting tubig lang yan, iha. Not like sabaw. See? Nagsayang lang ng pagkain. Inis na saad ni Rico sabay alis. Napasimangot naman si Morissette. Don't be sad. Tuturuan na lang kita para mapagluto mo ang asawa mo. At para naman pag nasarapan siya, ikaw naman ang kainin niya. Pilyang saad ni Joy. Mama, ano ba naman kayo? Anong ako naman? Nahihiyang saad pa ni Morissette. Nagsimulang gumising si Morissette ng maaga para magsanay na magluto hanggang sa mabilis lang naman siyang natuto. Nakita ni Morissette na nakaupo si Rico sa dining table kaya agad na niyang nilagay ang favorite nitong breakfast. Buti naman hindi ka na nangialam. Saad ni Rico. No, mali ka dyan. Ako ang nagluto niyan para sa'yo. Para naman may utak kang magamit sa trabaho. Nakangiting saad ni Morissette sa asawa. What do you mean? Pikon na tanong ni Rico. Wala. Sagot agad ni Morissette bago ito umupot at simula na silang kumain na dalawa. After nilang kumain ay maliligo na si Rico. Pero pagpasok niya sa kwarto ay nakita niya si Morissette na inaayos nitong damit niya. Kunwari ay hindi niya yun nakita dahil pumasok na ito sa bathroom para maligo at magayos ng kanyang sarili. Nagpatuloy ang malamig na pakikitungo nilang dalawa sa isa't isa. Pero napapansin ni Rico kung gaano ka-caring si Morissette sa kanya. Come in. Saad ni Rico nang merong kumatok sa kanyang office. Napatigil siya sa ginagawa niya na makita niya ang asawa na merong dala na paper bag. Isang magandang ngiti ang binigay ni Morissette. Pero nawala yun nang iniwasan siya ni Rico ng tingin. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Rico. Dinalhan kita ng lunch. Mukhang nalipasan ka na ng gutom eh. Saad ni Morissette. We're in office. Seryosong sabi nito. Yeah, I know. Umupo si Morissette sa tapat ni Rico kaya muling napatigil ang president sa kanyang ginagawa. Nabigay mo na yung lunch. Hindi ka pa ba aalis? Tanong ni Rico. Wala ka pang ang thank you. Thank you. Umalis ka na. Wala man lang emosyon na saad ni Rico. Bakit mo ba ako pinapaalis agad? Para pirma-pirma ka lang naman dyan. I'm trying to read these papers. And you are distracting me. Putol ni Rico. What do you want? Tell me para naman makaalis ka na. Huminga ng malalim si Morissette. Merong gala charity yung company namin. Gusto ko sanang pumunta ka doon para mag-donate. Okay, I will. Now, umalis ka na. Napasimangot naman si Morissette dahil ilang beses na siyang pinuputol ng lalaking kaharap niya. Napatingin si Rico kay Morissette dahil hindi pa ito umaalis. Gusto ko kasi sana sumama ka para meron akong date since alam naman ng lahat na asawa kita. Paliwanag ni Morissette. I'm busy at wala akong time para dyan. Sagot ni Rico. Tumago naman si Morissette at inaasahan na naman niya na hindi papayag si Rico. Tumayo na si Morissette at umalis itong malungkot sa office. Araw ng event nila Morissette. Malayo ang lugar kaya kailangan niyang magstay ng hotel ng 2 araw para doon. Siya lang ang lahat ng nag-ayos sa sarili niya dahil kaya naman niya. Pagdating niya sa venue, siya lang mag-isa. Dahil kilala ng lahat ang asawa niya ay madalas hanapin ito sa kanya. Kaya bigla na lang na-drain si Morissette dahil sa pagod nito.
Ngayon ay nakaupo na lang ito sa isang table habang pinapanood ang mga kasama niyang masayang nag-uusap. Ilang minuto na lang dapat siya magsistay sa lugar dahil hindi naman siya makapag-enjoy. Engineer Mori, bakit naman nag-iisa ka dito? Tanong sa kanya ng katrabaho niya. I'm sorry kung nalate ako. Agad na napalingon si Morissette sa tabi niya at merong biglang umupo. Hindi siya makapaniwalang nakita si Rico ngayon sa tabi niya. Hindi rin niya alam ang magiging reaksyon niya. Ngayon ay parang biglang napunta sa kanila ang spotlight dahil kay Rico. Anong ginagawa mo dito? Takang tanong ni Morissette. Pinuntahan ka, kesa magulpi ako ng nanay ko. Sagot ni Rico. Lihim na napangiti si Morissette. Maraming nakatingin sa kanila kaya hindi maalis ni Morissette ang ngiti. Bigla na lang nag-iba ang mood niya na makita si Rico. Biglang nag-open ang dance floor at lahat na nga ng mga tao ay sumasayaw doon. Gusto mong sumayaw? Isang seryosong tingin lang ang binigay sa kanya ni Rico kaya napatikom ang bibig niya. Pero biglang naging joyful ang tugtog kaya napatayo si Morissette at hinawakan ng kamay ng asawa. Let's dance! Aya niya kay Rico. Walang palag si Rico nang nahila na siya sa dance floor ng asawa niya. Hindi mawala ang ngiti ni Morissette sa kanyang labi at doon lang nakatingin si Rico. Shut up and dance with me. Kanta ni Morissette. Napangiti si Rico dahil sa kulit ni Morissette. At hindi nila namalayang pareho na nilang na-e-enjoy ang gabing yun. Pagbalik nila sa hotel ay parang ang dami pang energy ni Morissette. Yun, akala nga nila wala ka. Tapos narinig ko pa na baka gawa-gawa ko lang daw yung kasal natin. Kwento ni Morissette kay Rico. Hindi mo kailangan patunayan sa kanila ang lahat. Aalisin ni Rico ang necktie niya pero parang huminto ang mundo nito nang biglang lumitaw si Morissette sa harapan niya para tanggalin ang necktie niya. Yeah. Di ko na sila ine-entertain. At bala ko na din sana talagang umuwi. Sagot ni Morissette sa kanyang asawa. Pagkatanggal ni Morissette ng necktie ay balak na niya sanang umalis. Pero nagulat ito nang hinawakan ni Rico ang braso niya para pigilan siya. Why? Takang tanong ni Morissette. Tinignan ni Rico ang hawak na necktie ni Morissette. Hindi ko to nanakawin. Itatabi ko lang. Huwag kang mag-alala. Lahat ay tumigil kay Morissette. Nang sa hindi inaasahan ay bigla siyang hinalikan ni Rico. Ilang segundo siyang hindi huminga. Pero nang simula niyang maramdaman ang labi ng asawa sa kanyang labi ay kusang pumikit ang mata niya. Ngayon ay para siyang nalulunod sa halik ng kasama. Pero sumasabay siya sa agos dahil wala na siyang pag-asang makaahon pa. Hindi niya namalaya na pareho na lang silang nasa kama at walang parehong suot. Parehong ini-enjoy ang gabi. Hanggang sa lumalim ng lumalim ang namamagitan sa kanilang dalawa. Pagsikat ng araw ay nagising si Morissette dahil sa ingay ng phone niya. Kinuha niya yon at napakunot ang noo niya na makita ang pangalan ni Marco. Marco? Bakit ka? Nagulat si Morissette nang bigla na lang merong umagaw sa phone niya at pinatay ang call. Bakit kanya tinatawagan? Seryosong tanong ni Rico. Nagkibit balikat si Morissette dahil hindi rin naman niya alam kung bakit siya nito tinatawagan. Biglang umalis sa kama si Rico at nagbihis na ito. Magayos ka na, babalik na tayo. Parang pikon at saad ni Rico. Napakunot naman ang noo ni Morissette dahil hindi niya gets ang nangyayari. Hanggang sa makauwi sila sa bahay ay hindi siya pinapansin ng asawa. Pinanood ni Morissette na umakyat sa taas ang asawa na hindi man lang siya kinakausap. Baka pagod lang. Nalipat ang tingin ni Morissette sa nagsalita. Baka nga po mama. Nakangiting sagot ni Morissette. Ano? Nag-enjoy ba kayo sa event? Tanong ni Joy. Agad naman na tumango si Morissette. Pero muli siyang napatitig sa hagdan kung saan umakyat si Rico. Okay naman sila kagabi. Pero iniisip na lang ni Morissette na pagod lang ito. Wala namang nagbabago sa pakikitungo ni Rico kay Morissette. Hanggang sa nagising si Morissette na wala na si Rico. Wala na rin ito sa kanilang bahay dahil maaga itong pumasok sa office. Habang kumakain ng breakfast si Morissette ay tumawag ang asawa nito sa kanya para ipadala ang contract ng kanilang project. Ako na lang, dadaan na lang ako dyan bago ako pumunta sa site. Saad ni Morissette mula sa phone niya. Importante yan at hindi pwedeng malate. Sagot ni Rico. Dadalhin lang naman, napakadali. Sabi ni Morissette. Siguraduhin mo. Saad ni Rico bago nito pinatay ang phone call. Binilisan na ni Morissette ang pagkain at nag-ayos ng sarili bago ito umalis. Pagdating ni Morissette sa parking lot ay naglakad muna ito papunta sa coffee shop para bumili ng kape nila ni Rico.
Ang folder na pinapadala ni Rico ay nilagay muna niya sa kanyang shoulder bag. Bumili siya ng 2 kape dahil alam niyang mahilig sa kape ang asawa. Kalmado lang ang lahat nang naglalakad na si Morissette papunta sa building. Pero sa isang iglap ay merong biglang humablot sa kanyang bag. Napaupo si Morissette dahil sa puwersa na nangyari. Pero ang malalang nangyari, ang 2 mainit na kape ay natapon sa kanyang braso at binti. Tinignan niya ang kanyang kamay na nagkasugat. Pero napatingin siya sa lalaking tumatakbo ng mabilis. "Magnanakaw!" sigaw ni Morissette. Agad siyang tumayo para habulin ang magnanakaw at hindi ininda ang kanyang injuries. Tumakbo si Morissette pero biglang tumakbo ang magnanakaw sa kabilang kalsada. At hindi makahabol si Morissette dahil sa bilis ng mga sasakyan doon. "Ma'am, ayos ka lang ba?" Merong mga guard na biglang sumulpot. "Habulin niyo yung magnanakaw!" Agad na utos ni Morissette. Walang pakialam si Morissette sa kanyang gamit. Pero yung contract na pinapadala ni Rico ay nandoon. Lumipas ang ilang minuto ay bumalik ang 2 guard na humahabol. Pero wala silang naabutan. Sobrang dismayado si Morissette sa kanyang sarili. Pumunta siya sa office ni Rico na umiiyak. Merong gasgas sa kanyang braso at paso sa kanyang binti at braso. Hindi inaasahan ni Morissette na makikita niya si Marco sa loob ng office ni Rico kasamang asawa niya. Parehong gulat ang 2 lalaki na makita ang itsura ni Morissette. "Anong nangyari sa'yo?" Nag-aalalang tanong ni Marco sa kanya. Tinignan ni Morissette si Rico at lalong napaiyak ito dahil yung madaling inutos ni Rico ay nawala niya. "Anong nangyari?" Takang tanong ni Rico. "Yung pinapadala mo, nanakaw." Umiiyak na saad ni Morissette. "Ano?" Galit na tanong ni Rico. "Hindi na importante yan. Kailangan mo munang dalhin sa ospital." Sabat ni Marco. Hinawakan niya si Morissette para isugod sa ospital. Pero si Rico ay hinawakan ng kamay ng asawa niya. "Yung contract na pirmado na, nawala mo?" Wika ni Rico. "Bumili lang ako ng coffee natin tapos habang naglalakad ako, bigla na lang merong humablot sa bag ko." Natatarantang paliwanag ni Morissette. Nakatitig lang si Rico sa kanyang asawa. "Yung 200 million contract, nawala mo?" Kalmado, pero unti-unting nararamdaman ni Morissette ang galit ng asawa. 200 million? I'm sorry, Rico. Napakabobo mo! Natigilan si Morissette sa sinabi ni Rico. Alam niyang dapat lang nasabihin sa kanya yon. Pero sobrang apektado siya sa sinabi sa kanya ni Rico. Para siyang dinurog sa isang salita ng asawa. "Alam kong mali ko. Kung gusto mo, kakausapin ko na lang yung kabila." Paliwanag ni Morissette. "Anong sasabihin mo? Bumili ka ng kape mo tapos nawala mong 200 million contract?" Sigaw ni Rico. "Rico, kumalma ka muna." Awat ni Marco sa kaibigan. "Wala ka nang naitutulong, nagdadala ka pa ng problema." Piko na sigaw ni Rico. Sunod-sunod ang tulo ng luha ng dalaga at para siyang sinasaksak sa puso niya sa mga sigaw ng kaharap niya. "Makapagsalita ka, parang hindi mo ko kailangan." Umiiyak na sigaw ni Morissette. "Hindi kita kailangan. Kahit anong oras man pwede na kitang iwan. Nabigay ko na ang gusto ng pamilya ko at nakuha mo na ang gusto mo. Ano pang ginagawa mo dito?" Sobrang sakit na ng sinasabi ni Rico kaya hindi na kinaya ni Morissette. Tumalikod na ito at tumakbo palabas. "Mori!" Tawag ni Marco pero lalong binilisan lang ng babae. Hanggang sa nakalabas na itong mag-isang umiiyak. Sumakay ito sa kanyang kotse at pinaharurot niya ito para makaalis na sa lugar na yon. Dumating siya sa bahay nila Rico para kunin lahat ng kanyang gamit at umalis na sa lugar na yon. Wala siyang makita na masaya sa anumang sulok ng kwartong ito. "Ma'am, saan kayo pupunta?" Nag-aalalang tanong ng isang maid kay Morissette. "Uuwi na ako," sagot ni Morissette. Bago ito lumabas ng bahay dala ang gamit niya, hindi maiwasan ni Morissette na patuloy pa rin ang pagtulo ng luha sa mga mata niya. Kahit na gusto niyang pigilan ay hindi niya magawa. Parang merong sariling mga buhay na tumutulo ang kanyang mga mata. Napatigil sa pagmamaneho si Morissette at humagulgol ito sa pag-iyak. Sobrang sakit yung mga sinabi ni Marcos sa kanya. "Dapat hindi ako umiiyak," wika ni Morissette sa sarili. Dinukdok niya ang ulo niya sa manibela at hindi niya namalayan na nakatulog na siya doon. Nagising na lang si Morissette dahil sa tunog ng phone niya. Mugto ang mata nito na kinuha ang phone niya. At parang nawalan siya ng gana na makita ang pangalan ni Rico sa phone niya. Pinatay niya ang phone niya at tinignan ang labas.
Madilim na ang paligid kaya agad itong umandar para umuwi na sa kanilang bahay. Tuyo na ang mga luha sa mga mata niya. Pero na makauwi ito at makita ang kanyang lola Belen ay napangiti ito ng mapait. "Apo, anong ginagawa mo dito?" Takang tanong nito sa kanya. Buong lakas na pinigilan ni Morissette ang kanyang luha. Pero hindi siya nanalo. "Anong nangyari sa'yo?" Nag-aalalang tanong ni Belen. Tumakbo na lang si Morissette papunta sa kanyang lola at umiyak na parang bata. "Sorry, Lola. Di ko na po kayang makasama si Rico." Umiiyak na saad ni Morissette. "Ano bang nangyari?" Umiyak lang si Morissette at hindi na nagsalita. Hinayaan lang naman siya ng lola niya na umiiyak. Hanggang sa pumunta na si Morissette sa kanyang kwarto at doon nagpahinga. Hindi nagbubukas ng phone si Morissette dahil ayaw niyang makarinig ng kahit na anong ingay. Walang ganang bumangon si Morissette at ilang araw na siyang nasa kwarto niya. Hanggang sa naisipan niyang pumunta sa site. Hindi siya attentive sa mga nangyayari at ginugusto niya lang mag-isa. "Engineer!" Sigaw kay Morissette at pagtingin niya ay merong kahoy na babagsak sa kanya. Pero biglang merong sumulpot na tauhan nila na iniwas siya. Kaso biglang na out of balance si Morissette at natumba ito. Bigla namang nagdilim ang paligid niya. At mga maliliit na boses na lamang ang nadidinig niya hanggang sa nawala na ang mga yon. Dinilat ni Morissette ang kanyang mga mata. Napatayo siya bigla nang maalala niya yung site. Wala na siyang matandaan na kahit ano bukod sa merong kahoy na tumama sa kanya. "How's your feeling?" Napatingin si Morissette sa kanyang gilid at nakita niya doon si Rico na nakaupo sa sofa. Lalapit sa kanya ang asawa nito pero agad na tumayo si Morissette. Wala siyang dapat sabihin na kahit ano. "Kailangan mong magpahinga," saad ni Rico. Pero si Morissette ay nagpumilit itong tumayo at aalis na dapat. Pero hinawakan siya ni Rico. "Nung umalis ka ba sa bahay, alam mo nang buntis ka?" Napahinto si Morissette sa narinig niya. Napatingin siya kay Rico na kunot ang noo. "Sinong buntis?" Takang tanong ni Morissette. "The doctor says you're 3 weeks pregnant." Sagot ni Rico. "Bumalik ka sa kama at magpahinga ka." "Thank you na lang sa pag-aalala mo. Pero sa bahay na lang ako magpapahinga kaysa makita pa kita." Seryosong sagot ni Morissette sabay tanggal ng pagkakahawak sa kamay niya. "Mori, wag mong isaalang-alang ang buhay ng anak natin dahil sa kaartehan mo." Hinarap ni Morissette si Rico nang meron itong naalala. "Sabi mo na hindi mo gustong magkaanak sa akin. So dapat wala kang pakialam. Hindi naman kami hikaw sa buhay para kailanganin ng kagaya mo." Paliwanag ni Morissette bago muling tumalikod at lumabas na sa room. Lumabas siya ng ospital pero hinahabol siya ni Rico. "Ihahatid na kita!" Parang walang naririnig si Morissette at pumara ito ng taxi. Akala niya siguro kailangan ko siya. Iritang bulong ni Morissette sa sarili. Pagdating niya sa bahay ay agad itong nagkulong sa kwarto niya. Nakahiga siya sa kama at hindi alam kung ano ang mararamdaman niya ngayon. Nang makita niya si Rico ay nawala ang oras niyang masyak na malaman niyang buntis siya. Bigla na lang naiyak si Morissette dahil ngayon pa lang ay naguguluhan na siya. Nabuntis siya ng taong hindi naman siya gusto. "I'm sorry anak. Baka lumaki ka na hindi buong pamilya dahil ayaw sa akin ng tatay mo." Umiiyak na saad ni Morissette sa sarili. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, pero gusto na lang niyang umiyak ng umiyak ngayon hanggang sa nakatulog ito. Nagising si Morissette na merong kumakatok sa kanyang pintuan. Boses ng kanyang lola kaya bumangon si Morissette para pagbuksan ng pinto si Belen. Parang kalahati ng katawan ni Morissette ay natutulog pa ito, pero nagising ang buong pagkatao niya na makita si Rico sa likuran ni Belen. "Sinusundo ka na ng asawa mo," saad ni Belen. "Inaantok pa ako, Lola," saad ni Morissette at balak ng pagsaraduhan ng pinto ang dalawa. Pero pinigilan ito ni Rico at pumasok sa loob ng kwarto. "Mag-usap muna kayo," paalam ni Belen sa dalawa. "Ano bang ginagawa mo dito? Umalis na ako sa bahay mo para wala ka ng problema," saad ni Morissette. "Dala mo yung anak ko. Yan ang susunod at magdadala ng pangalan ko. Hindi man plano pero anak ko pa rin yan," paliwanag ni Rico. "Hindi ko naman to pababayaan kaya wag kang mag-alala. Umalis ka na," taboy ni Morissette. "Aalis ako kung kasama ka," seryosong sagot ni Rico. "Akala ko ba hindi mo na ako kailangan? Noon.
Pero dahil nasa yung anak ko, sumama ka sa akin. Aya ni Rico. Hinawakan niya ang kamay ng asawa at balak ng hilahin. Pero pumalag si Morissette. Umuwi ka na. Hindi na akong babalik sa lugar na yun. At ayoko nang makasama ka pa. Sigaw ni Morissette. Nakakalimutan mo ba na asawa pa rin kita? Kung nasaan ako, nandun ka dapat. Napangisi naman si Morissette. Paano kung ayoko? Huwag ka nang makulit. Hinawakan ulit ni Rico ang kamay niya at lumabas na ng kwarto. Ngunit nang tumapat na sila sa may pintuan, agad hinila ni Morissette ang kanyang kamay mula sa kanyang asawa at sabay sarado ng pinto. Morissette! Sigaw ni Rico. Pero si Morissette ay kinuha ang kanyang earphone at sinalpak sa kanyang tenga. Makalipas ang ilang oras, wala nang ingay na naririnig si Morissette. Kaya agad na niyang binuksan ang pinto para kumain ng dinner. Wala na siyang nakikita na bakas ni Rico, kaya payapa na ang lahat. Pumunta siya sa dining area para kumain. Oh, kumpleto po yata tayo. Saad ni Morissette na makitang maagang nasa bahay ang kanyang magulang. Kung kasama lang nila si Annie, ay kumpleto talaga silang pamilya. Pinauwi kami ng maaga. Sagot ni Melinda. Napakunot ang noo ni Morissette. Sinong nagpauwi sa inyo ng maaga? Takang tanong ni Morissette. Napangiti si Morissette dahil iniisip nito na baka nakauwi na ang kanyang ate. Ako, sabat ng isa. Napalingon si Morissette at ngayon ay nakita niya si Rico, nakakarating lang. Hindi ka pa umalis? Bumalik ako ng office, pero bumalik din ako dito. Sagot ni Rico. Naiba agad ang timpla ng mood ni Morissette nang makita si Rico. Ano yung announcement niyong dalawa? Tanong ni Melinda. Ngumiti naman si Rico at hinawakan ng kamay ni Morissette. Buntis po si Morissette. Sagot ni Rico. Oh my God! Totoo apo ko! Hindi makapaliwalang tanong ni Belen. Wala nang nagawa si Morissette kung hindi ang tumango. Nag-usap na ang mga ito kung ano ang mangyayari. Namiss niya po itong bahay niyo kaya nandito po muna siya. Pero mamaya po, iuuwi ko na siya. Paliwanag ni Rico. No, I stay here. Tumayo si Morissette dahil tapos na siyang kumain. Aakyat na po ako at meron pa akong trabaho bukas ng umaga. Paalam ni Morissette. Umasa si Morissette na susunod si Rico. Pero napakunot ang noo nito nang wala. Tuluyan siyang umakyat sa kwarto niya dahil sigurado siyang pupuntahan siya nito sa kama. Ikaw lang pala ang kahinaan ng lalaking yun. Nakangising saad ni Morissette habang nakahawak sa kanyang tiyan. Kaso, umabot ng ilang oras at wala ang lalaking hinihintay. Hanggang sa nakatulog na lamang siya at magising, ay walang sumundo sa kanya. Nag-ayos siya ng kanyang sarili dahil papasok ito sa trabaho. Pagbaba niya ay tumingin ito sa kanyang paligid. Umalis din kagabi, saad ni Belen nang mapansin ng kanyang apo na parang merong hinahanap. Hindi ko naman po hinahanap yung lalaking yun, sagot ni Morissette. Napangisi si Belen. Meron akong napapansin sa inyong dalawa, banat ni Belen sa apo. Buti po ay napansin yung hindi po talaga kami magkakasundo na dalawa. Pero anyway, ayoko na pong isipin ang lalaking yun dahil nasasayang lang ang oras ko. Hindi ko nga alam kung bakit ako napapayag na magpakasal sa tukmol na yun. Reklamo ni Morissette. Nagpaalam na siya sa kanyang lola at umalis na ito sa kanilang bahay. Pumunta siya sa site at pagdating niya doon ay busy ang lahat. Gaya ng madalas niyang ginagawa, ay nililibot niya ang site para tignan kung nakaayon ba ang plano sa mga natatapos. Paglabas niya sa loob ng site ay napakunot ang noo niya nang merong dalawang lalaking hindi nakasuot ng PPE. Gusto niyo bang mamatay? Nawala ang pagkunot ng noo ni Morissette nang humarap ang lalaking nakasuot ng shade. Bagsakan niyo nga ito ng hollow block sa ulo, sigaw ni Morissette na makita ang kinaiinisan niyang lalaki ngayon. Hinawakan ni Rico ang kamay niya at hinila ito palabas ng site. Bitawan mo nga ako! Utos ni Morissette pero hindi sumunod si Rico. Binuksan ng tauhan ni Rico ang pinto ng kotse. Hindi ako sasakay dyan! Pagpupumiglas ni Morissette pero masyadong malakas si Rico kaya hindi siya makawala. Nanlalaban si Morissette para hindi ito makapasok sa kotse. Kaya ang ginawa ni Rico ay binuhat niya ng pa-bridal style at saka sinakay sa loob. Merong nakabantay sa pinto para hindi makalabas si Morissette. Excuse me? Anong ginagawa mo kay Engineer Morissette? Tanong ng supervisor ni Morissette. Sir, kinikidnap niya ako! Please, tulungan niyo ako! Sigaw ni Morissette.
I'm Rico De La Torre. Asawa niya ako. Nagbigay ng ID si Rico sa supervisor ni Morissette. No, sir! Hindi ko siya kilala! Please, help me! President Rico. Yeah, I remember sa charity gala. Kasama ka niya. Sagot ng supervisor. Ngumiti naman si Rico nang maalala siya nito. Hindi na babalik ang asawa ko dito dahil delikado ang lugar na to para sa kanya. She's pregnant. Saad ni Rico sabay bigay ng resignation letter. Hindi mo pwedeng gawin yan! Sigaw ni Morissette na hindi na makalabas sa kotse. Pumasok sa loob si Rico. Kaso, nagawa ko na. Sagot ni Rico sabay paandar ng kotse. Napakasama mo talaga! Inis na sabi ni Morissette. Inuwi ni Rico sa bahay ang kanyang asawa. Pwede kang lumabas, pumunta sa inyo, mag-shopping, o kung saan pwedeng pumunta. Pero make sure na dito ka uuwi. Kailangan mong ipaalam sa akin kung nasaan ka pupunta. At kailangan merong kang kasama. Mahabang paliwanag ni Rico. Anong nangyari dito? Gosh, mabuti na lang bumalik ka na, Iha. Nag-alala ako sa'yo. Buntis ka pa naman sa apo ko. Hindi pa nga nakakasagot si Morissette ay agad nang umalis si Rico. Pagpasensyahan mo na si Rico. Tupakin lang yun pero nag-aalala lang yun sa inyo na magiging anak niyo. Paliwanag ni Joy. Sa bata lang naman siya nag-aalala, hindi sa akin. Sagot ni Morissette. Wala namang problema si Morissette na tumira sa bahay ng mga De La Torre. Pero minsan, di niya talaga kaya ang ugali ni Rico. Alagang-alaga si Morissette ng kanyang mother-in-law. Paglipas ng ilang buwan ay medyo nagiging mabait na si Rico sa kanya. Hanggang sa lumabas na ang baby nila. Careful! Paalala ni Morissette kay Rico nang bubuhatin nito ang anak nila dahil umiiyak. Isang buwan ang nakakalipas simula ng mga anak si Morissette. At ngayon nga, ay napapansin na sobrang laki ng pinagbago ni Rico. May trabaho ka pa bukas. Ako na lang. Saad ni Morissette. No, matulog ka muna kahit isang oras. Sagot ni Rico. Hindi natuloy ni Morissette ang pagtayo dahil sa sagot ng kanyang asawa. Lihim na napangiti si Morissette at bumalik sa pagkakahiga niya. Habang pinagmamasdan niya ang mag-ama niya, ay hindi niya maiwasan na mapangiti. Hindi na nagtatrabaho si Morissette at inaalagaan na lang niya ang kanilang anak. Habang nasa grocery si Morissette, nang makasalubong niya si Marco. Mori? Masayang bati ni Marco. Ang tagal nating hindi nagkita. Hindi mapigilan ng ngiti na saad ni Morissette. Kumusta ka na? Hindi na ako nakapunta sa bahay niyo dahil abala ako sa probinsya namin. Isang matamis ang ngiti na binigay ni Marco. Magpo-propose na ako sa girlfriend ko. Nanlaki ang mga mata ni Morissette dahil sa gulat. Congrats! 6 years na kami, kaya gusto ko nang makasama siya habang buhay. Tsaka mahal na mahal ko naman talaga siya, kaya sa tingin ko handa na kami pareho. Parang kinakabahan na paliwanag ni Marco. Gawin mo ang gusto ng puso mo, saad ni Morissette. Ikaw, ano yung naramdaman mo kay Rico? At nakapag-decide ka na papakasalan mo siya? Tanong ni Marco. Napaisip si Morissette at napangiti ito dahil sa in love. Pero tinatawanan na lang niya ang nagiging nakaraan nito. Pikon, ines tapos konting saya. Madalas sakit. Sagot ni Morissette. Napakunot ang noo ni Marco sa kanyang narinig. Bakit ganyan? Hindi ka ba natakot magpakasal sa kanya? Parang 20 years nang kasal si Morissette dahil sa paghihingi ng advice ni Marco sa kanya. Makinig ka. Doon mo lang mararamdaman na ready ka nang makasama ang isang tao. Maghanda ka nang tanggapin ang lahat. Hindi lang puro saya. Hindi naman puro lungkot lang. Paliwanag ni Morissette. Napaisip ang kasama niya sa kanyang sinabi. Tama ka. Alam ko nang handa na ako. Sagot ni Marco. After nilang maggrocery ay dumaan muna sila sa office ni Rico dahil magdadala ng lunch si Morissette sa kanyang asawa. Ang anak naman nila ay naiwan sa kanyang lola Joy, kaya malaya si Morissette na umalis saglit. Pagpasok ni Morissette sa office ay isang magandang ngiti ang sinalubong niya kay Rico. Pero nang makita silang magkasama ni Marco, ay lalong sumeryoso ang mukha ni Rico. Dinalan kita ng lunch, saad ni Morissette. Pinakita ni Morissette ang kanyang hawak pero binalik ni Rico ang tingin niya sa ginagawa niya. Kumain na ako. Tipid na sagot nito. Anong gagawin ko dito? Kumain na rin ako. Itapon mo, saad ni Rico. Biglang lumukot ang mukha ni Morissette sa ugali ni Rico. Ako na lang ang kakain para hindi masayang ang effort mo.
Saad ni Marco dahil sa inis niya sa kaibigan. Umalis na kayo. Taboy ni Rico sa dalawa. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Morissette. Umalis na tayo. Aya ni Marco at hinila si Morissette palabas. Baka busy lang talaga siya. Saad ni Morissette habang naglalakad ang dalawa palabas. Kainis siya. Hihingi pa naman sana ako ng tulong sa kanya. Pero mukhang wala talaga siyang alam na maging sweet. Inis na saad ni Marco. Hindi ka pa nasanay dun. Sagot ni Morissette. Nang makalabas sila ng building ay agad nang naghiwalay rin ang dalawa dahil kailangan nang umuwi ni Morissette dahil sa anak niya. Kinagabihan ay late na umuwi si Rico. Medyo nakainom ito pero maayos pa naman siya. Lalapitan siya ni Morissette pero si Rico ay biglang umiwas sa kanya. Iba na ang nararamdaman ni Morissette sa kasama niya. Kaya pag hindi siya nito pinapansin ay parang nasasaktan na siya. At ganun pa rin ang setup nila hanggang sa tumagal ng linggo na hindi pa rin siya pinapansin ni Rico. Ngayon ay nasa loob sila ng kwarto. Kahit nasa bahay na si Rico ay trabaho pa rin ang ginagawa nito. Magpahinga ka naman. Concern na saad ni Morissette. Hindi siya sinagot ni Rico at patuloy pa rin ito sa pag-ignore sa kasama. Napiko na si Morissette dahil hindi niya alam kung anong nagawa niyang kasalanan. Kaya agad niyang sinarado ang laptop ni Rico kaya naman mabilis na napiko ng lalaki. What the? Galit na tanong ni Rico. Anong problema mo? Importante ang ginagawa ko. Lagi naman lahat importante sa iyo eh. Putol ni Morissette sa kanya. Importante ba kami sa iyo? Tanong ni Morissette. Gusto na niyang malaman ang lahat para malaman niya kung tama ba silang nakastay sa lugar na yun. Anong sinasabi mo? Takang tanong ni Rico. Well, alam ko naman na hindi. Na kaya nga ang dali mong baliwalain lang ako. Hindi mo ako pinapansin na hindi ko alam. Para akong tanga na isip ng isip kung anong dahilan. Pero wala. Puno ng lungkot na tinitignan ni Morissette ang kasama niya. Oo nga pala. Bakit ako magdedemand na bigyan mo ko ng atensyon? Hindi mo nga pala ako nagsiselos ako. Napatigil si Morissette at kunot noong nakatingin kay Rico. Selos? Bakit ka nagsiselos? Sa kanino? Takang tanong naman ni Morissette. Napaiwas ng tingin si Rico dahil never niyang iniisip na mangyayari ito sa kanya. Pinakasalan niya ang babae dahil lang sa mana niya. Kay Marco. Napataas ang dalawang kilay ni Morissette at hindi nito alam kung matatawa ba siya o anong magiging reaksyon niya. Bakit ka magsiselo sa kaibigan mo? Magpo-propose na siya sa girlfriend niya. Paliwanag ni Morissette. Bakit pakiramdam ko na mas masaya ka kapag siya yung kasama mo? Bakit hindi sa akin? Seryosong tanong ni Rico. Maski siya ay naguguluhan na rin sa sarili niya. What do you mean? Takang tanong ni Morissette. Hindi ko alam kung paano pero gusto. No, hindi. Alam ko naman na hindi mo ako mahal na kita. Hindi ka pa buntis. Wala pa tayong anak. Ay meron na akong nararamdaman sa'yo. Kaya natatakot ako na baka pagpakiramdam mo na masaya ka kay Marco, piliin mo siya. Nag-aalalang paliwanag ni Rico. Natawa naman si Morissette. Seryoso ako. I know. Pero hindi ko lang maisip na magkakagusto ka sa akin. Sagot ni Morissette. Hindi ko rin alam. Saad ni Rico. Magsasalita pa sana si Morissette pero hindi na niya ito nagawa nang tapalan ni Rico ang bibig niya gamit ang bibig nito. Hindi naman pumalag si Morissette at pinikit na lamang nitong mata nito. Asawa kita, so akin ka lang. Bulong ni Rico. Pero bago pa ulit makahalik si Rico sa kasama, ay pinigilan siya nito. Actually, nung unang kita ko pa lang sa'yo sa simbahan, nagustuhan na kita. Pag-amin ni Morissette, bigla itong namula dahil sa kilig. Dadalhin ulit kita dun. But this time, walang halong business. Saad ni Rico bago niya hinalikan ang asawa nito. Buwan lang ang lumipas nang maganap ang kasal nilang dalawa. Ngayon ay nakaharap si Morissette sa malaking pintuan ng simbahan at kinakabahan nito. Kung dati hindi niya alam kung sino ang lalaking naghihintay sa kanya sa loob, ngayon ay sigurado na siya na yung lalaking naghihintay sa kanya ay makakasama niya habang buhay. Pagbukas ng pinto ay walang ibang nakita si Morissette kung hindi ang lalaking nagbigay ng hinanakit, lungkot sa kanya. Pero ito na rin ang lalaking nagpasaya sa kanya at ang nagbigay ng anak.
Hindi siya aatras sa lakad niya at ipagpapatuloy na makasama si Rico. After ng kasal ay parang hindi na mapaghiwalay ang dalawa. Gagawa ba tayo ng kapatid ni Max? Bulong ni Rico. Tumigil ka nga muna, meron pa tayong mga bisita. Sagot ni Morissette. Hayaan mo na sila dyan, malaki na mga yan. Sagot ni Rico. Hinawakan ni Rico ang kamay ng kanyang asawa at sinimulan nilang tumakas. Naiwan si Max sa kanilang mga magulang sumalaya silang dalawa. Akala ni Morissette na sa bahay lang sila pupunta dahil nung unang kasal nila ay sa bahay lang sila. Walang pansinan at walang kahit na anong nangyari bukod sa asaran nilang dalawa. Saan tayo pupunta? Takang tanong ni Morissette. Ngiti lang ang sagot ni Rico sa kanya at halos 1 oras ang biyahe nila nang tumigil sa pagmamaneho si Rico. Sa isang malaking bahay sila tumigil. Gusto ko kasing gumawa ng malaking pamilya. Saad ni Rico. Bahay mo yan? Takang tanong ni Morissette. Hindi siya nagtataka na merong malaking bahay si Rico dahil kaya nitong bumili ng 10 mansyon. Pero hindi niya inaasahan na meron na itong nakalaan para sa kanila. Bahay natin. Sagot ni Rico. Sinimulan niyang pumasok sa loob at halos wala pa itong gamit. Gusto ko ikaw mag-design ng bahay natin. Saad ni Rico. Lalong lumawak ang ngiti ni Morissette sa kanyang labi at hinarap ang kanyang asawa. Never niyang inisip na tatagal sila ng ganito. 5 buwan lang ang sabi ko para makasama ka. Gagawin ko lang ang gusto ng pamilya ko. Pero hindi na ako aalis dahil ito naman ang gusto ko. Yung makasama yung lalaking hindi ko inaasahan na mamahalin ko. Saad ni Morissette. Inayos ni Rico ang buhok na nakakalat sa mukha ng asawa. Nagiging matibay daw ang pamilya pag mahal ng lalaki ang babae. Gagawin ko ang lahat para mahalin ka nang higit pa sa inaasahan mo. Saad ni Rico sabay yakap sa asawa. Biglaan man ang lahat, pero nabigla din si Morissette na hindi niya inaasahan na mamahalin niya ang lalaking kasama niya. Nagsimula sa walang planong pagpapakasal. Ngayon ay plano na nilang buuin ang kanilang pamilya na puno ng pagmamahal. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig sa ating kwento ngayong araw. Hi po kay Lubay ni Malang from UAE, Sharjah, Cheng Juvillanos from Malasike, Pangasinan, Jemson Cediro from Sorala, South Cotabato, Dolly Pandak from Negros, Kunaya Maya from Taguig, at Des Togas from Hong Kong. Maraming salamat pong muli sa inyong walang sawang pagtutok sa ating mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito lamang yan sa inyong inaabangang Dear Siren.